Atin pong samang babasahin ang salita ng Diyos na atin pong pagbubulay-bulayan sa umaga pong ito. Makibukas po kayo sa aklat po ng unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 57 hanggang 58. 1 Corinthians chapter 15, verses 57 hanggang 58. Ito po ang atin pong matutunghayan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kung mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong mga pagpapagal para sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po sa iyo pong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. At dahil sa iyo pong pagmamahal, Panginoon, kami po ay nagtamo ng pagliligtas o kaligtasan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, pribilehiyo na ito na iyo pong ipinagkaloob sa iyong mga anak. At hayaan mo po, Panginoon, ang ginawa mo pong ito, alang-alang sa amin. Ito naman, Panginoon, ay amin pong masuklian ng amin pong mga ibayong paglilingkod na iyo pong ninanais na amin pong gampanan bilang iyong mga niligtas, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umaga pong ito. Basbasan mo po ang mga salita mo na amin pong pag-uusap-usapan at hayaan mo po, Panginoon, kung ano ang nais mo, Panginoon, ito po ang maipahayag sa amin pong kalagitnaan. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. At ngayon pa lamang, inaangkin po namin ang tagumpay na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. At minsan pa po, ibigay po natin pinakamataas na papuri palakpak para sa ating pong dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ito na po kayo. Pag-usapan po natin, victorious Christian. Victorious Christianity o matagumpay na buhay Kristiyano. Ang sabi po ng unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 57 hanggang 58 sa English version, "But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord." Isa pong napakagandang mga talata, and actually, ang 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ito po ang isa sa mga talata na akin pong paborito. Kaya dahil ito po ay aking pong paboritong talata, ito po ang siyang nag-aakay sa akin upang ako ay patuloy na maging masigasig na naglilingkod sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Victorious Christian. What are the proper attitude of a victorious Christian? Ano po ang mga tamang pag-uugali ng masasabi po nating matagumpay na Kristiyano? Napakahalaga pala ng mga talata na ito for us to become victorious Christian. Sabi nga po uli ng talatang 57, "But thanks be to God
who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Amen. So, meron po tayo tatlong bagay na pag-uusapan regarding dito po sa tinatawag na paano tayo magiging mga matagumpay na mga mananampalataya. Ang unang susi pala, para na maranasan po natin yung tagumpay na ito, number 1, be thankful to God who gives us power over sin. Amen. Yan po ang unang-unang ipagpapasalamat natin sa ating pong Panginoon Diyos. Maging mapagpasalamat po tayo sa ating Panginoon Diyos na siya po ang siyang nagbigay sa atin ng kapangyarihan. Kapangyarihan saan? Kapangyarihan na maitakwil, maiwasan, matalikuran, maiwanan yung pong tinatawag na kasalanan. Amen. Yan po ay isang napakagandang pribilehiyo na atin pong natamo mula sa atin pong Panginoon Diyos. Kasi po, kung wala ang ating Panginoon, kung walang sakripisyo na ginawa ang ating Panginoon, hindi po natin kayang iwasan, talikuran, mapagtagumpayan ang anumang uri ng kasalanan, subalit sa biyaya at grasya ng ating Panginoon Diyos, dahil sa kapangyarihan na nagmumula sa Kanya, tayo pong mga mananampalataya ay kapwa nagtagumpay sa anumang uri ng kasalanan sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. Amen. Talatang 55 hanggang 57. Actually, kung atin pong susumahin yung pong kapitulo na ito ng unang Korinto, atin pong makikita yung pong balangkas ng kapitulo na ito. So, ang sabi po sa mga unang mga talata, from verse 1, meron na po kagad subject na makikita po natin. Pero sa Tagalog po, 3 lamang po ang atin pong balangkas na makikita. Ang una po ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga kasi yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kung si Kristo po ay namatay at hindi muling nabuhay, wala pong katuturan ang ating paglilingkod. Wala pong katuturan ang ating pananampalataya. Subalit, dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit at muling babalik, tiyak ang tagumpay ng bawat babae at lalaki na naglaan ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Glory to God! So, isa pa pong context na makikita po natin dito, yung pong nasa talatang 12 hanggang sumunod na mga talata, yung pong issue na pinag-uusapan is all about ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ayan. Muling pagkabuhay ng mga patay. Kung ang mga tao ay mamamatay at hindi na muling mabubuhay, dapat pala gawin natin, magpakasaya na lang tayo, magpakaligaya, at gawin na lang natin ang mga bagay na gusto natin gawin habang tayo po ay mga nangabubuhay pa, dahil pag namatay ang tao, patay na, wala nang kabilang buhay. Pero hindi ganon ang itinuturan ng Biblia. Napakalinaw po ng Biblia na kapag ang tao ay namatay, muling mabubuhay. Meron pong kabilang buhay na naghahantay doon sa mga tao na mamamatay. Pagka ikaw ay namatay na wala ka kay Kristo, ang kabilang buhay, yun po ay kasithayuan na iyong mararanasan doon po sa impyerno, na ikaw ay susunugin ng iyong kaluluwa habang panahon, eternal na pagkahiwalay sa ating Panginoon Diyos. Subalit kung ikaw naman ay isang lingkod na naglingkod sa Panginoon, kinilala mo ang ating tagapagligtas na walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo, mamamatay nga tayo,
Pero pagkamatay po natin, tayo po ay muling bubuhayin at tayo po ay dadalhin sa presensya, sa piling ng ating mapagmahal na Panginoon. Glory to God. Yung sumunod po na issue na pinag-uusapan po dito, paano na at ano ang magiging katawan ng tao na namatay na muling bubuhayin? Yun po bang mukha mo na yan o pagmumukha mo na yan, yung itsura mo na yan, yan pa rin ba ang magiging itsura mo pagka ikaw ay muling binuhay? O magkakaroon tayo ng panibagong katawan na tinatawag na glorified body? At ang glorified body na ito ay wala ng kamatayan. Hello? At yun po ang siyang mga itinuturo dito. Kaya ang pinaka-bottom line po ng lahat ng ito pinag-uusapan po natin, it is all about the Lord Jesus Christ itself. Dahil sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesucristo, ikaw na mananampalataya na naglagang natiwala sa Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng katagumpayan, pagtatagumpay sa lahat ng uri ng kasamahan o kasamaan sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. Ito po ang mga patunay. Basahin po natin ang talatang 55. Sabi po sa Tagalog, 1 Corinthians chapter 15 verse 55 hanggang 57. Ito po ang atin pong matutunghayan. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Talatang 56, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Amen? Meron na pong mga tinatawag na katanungan at mga matitinding katanungan. Kung ikaw po ay tunay na mananampalataya, hindi ka takot sa kamatayan. Amen? Bakit? Kasi nga, sabi po rito, isang katanungan, nasaan ang kamatayan? Nasaan ang iyong tagumpay? Hello? Ang mga babae at lalaki na tunay na nananampalataya sa Panginoon, wala na pong kamandag ng kamatayan o kasalanan sa kanila pong mga buhay. Bakit? Kasi po, ito po ay pawang napagtagumpayan ng bawat babae at lalaki na nagsuko ng kanilang mga buhay sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Sabi po sa English version, death is swallowed up in victory. In other words, ito po ang tanong, O death, where is your sting? Kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? O grave, where is your victory? Para bagang, sabi nga ng kanya po mga salita, sinunod po ang verse 55, verse 56, the sting of death is sin. Amen? Sabi po sa English version, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Hello? Sa bawat babae at lalaki, yung pong kamandag na ito ng kasalanan ay hindi na po mapangyayari sa bawat babae at lalaki na nagsuko ng kanilang mga buhay sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Isa pong napakagandang pagbubulay-bulayan ito. Kaya very appreciated po natin yung mga talata. Pagka nakikita po natin talaga yung sense ng mga talata. At ang sabi nga ng talatang 56 uli, the sting of death is sin. The strength of sin is in the law. Yung kalakasan pala ng kasalanan ay nasa kautusan. Amen? Subalit ang mabuting balita, ang ating pong tagapagligtas ay nagtagumpay mula sa kautusan. At dahil nagtagumpay ang ating tagapagligtas sa kautusan, ikaw na mananampalataya ay kapwa magiging matagumpay sa kautusan. Bakit? Kasi po, tayo po ay nasa biyaya o nasa grasya na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo.
Hallelujah! The sting of death is sin, and the strength of sin is in the law. Ang katotohanan niyaan, tayo pong lahat dati alipin ng kasalanan. Hello? Take note dati. No po? Dati po, ang ating po mga karanasan, we are all slaves of sin. Hindi natin kayang makalaya sa kasalanan. Tanikala tayo ng kasalanan. But by the grace of the living God, no po, tayo pong mga mananampalataya na nagtiwala sa Panginoon ay kapwa pinalaya ng ating Panginoong Hesukristo sa tanikala ng kasalanan. At dahil hindi na po tayo nakatalikala sa kasalanan, hindi na po makakaapekto ang kamandag ng kasalanan sa atin pong mga buhay. Hello? Amen. Hindi na po tayo apektado. Are you with me? Amen. Sana yun po talaga yung atin po mga karanasan sa atin po mga buhay. So inuulit ko, tayo raw po ay dating alipin ng kasalanan. But now, we are all victorious Christian. We are all victorious against sin. We are all victorious against death. We are all victorious against the sting of death. Hallelujah. Are you with me? So, di ba ito ay napakalaki at napakagandang pribilehiyo na atin pong natamo mula sa Panginoon. At dahil po diyan, talatang 57, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Kailan natin napagpasalamatan ng ating Panginoon? Hello? Kailan natin nabulalas ang ating mga pasasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang mga ginawa na ito alang-alang sa bawat isa po sa atin? At paano pasasalamat ang dapat po natin iparating sa Kanya? Ano ang mga hakbang na dapat po natin gawin? Dahil meron po siyang napakatinding ginawa alang-alang sa bawat isa po sa atin. Hello? So, pupuntahan po natin yung talatang 58. Ang talatang 58 po, ang background po niya nasa 1 Corinthians chapter 15, verse 55 hanggang 57. Amen? So, kung ikaw po tunay na ina-appreciate mo po ang nagawa o ginawa, ang pagpapalaya ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa po sa atin, hindi po pwede na hindi mo maging buhay ang unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 58. Amen. Anong meron sa talatang 15? 58 ng unang Korinto. So, unang puntos, be thankful to God who gives us power over sin. Amen? Ang tanong, laya ka na ba? Amen. Tunay nga po ba na naranasan mo ang kalayaan sa kasalanan? O baka naman hanggang ngayon ay para bagang nakatali ka pa sa talikala ng kasalanan? Hanggat hindi po natin kikilalanin ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay, hindi po tayo lubusang makakalaya sa tanikala ng kasalanan. Kailangan po natin kilalanin at alamin, pasalamatan ang ginawa ng ating mapagmahal na Panginoon sa ating pong mga buhay upang ikaw ay tunay na makaranas ng tunay na kalayaan na nagmumula sa ating Panginoon. Glory to God! Pangalawa, be thankful to God who gives us endurance in faith. Maging mapagpasalamat daw po tayo na Siya ang nagbibigay ng ating pong katatagan sa ating pong pananampalataya. Amen? Of course, meron po tayong pakikipagtulungan. Ang ayuda po ng Panginoon, ang tulong po ng Panginoon ay palaging nandiyan.
Pero ito pong talatang 58, makikita po natin, it is a command. Are you with me? Ito po ay utos na nagmumula sa Panginoon sa pamamagitan po ni Apostol Pablo, na ang sabi po uli ng talatang 58, kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo. Ang unang hakbang na himok ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay ang magpakatatag, pagpapakatatag. Magpakatatag kayo. Sabi po ng English version, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Hello? Ito po ay naka-address sa mga mananampalataya. Kaya ang kanyang himok, magpakatatag kayo. Sino po rito ang walang problema? Walang problema. Di ba lahat po tayo may problema? Lahat po tayo may mga sufferings. Lahat po tayo, meron po mga nararanasan, iba-ibang mukha nga lamang, iba-ibang mga kategory, iba-iba ang ating mga dinadaanan sa buhay. Pero, ang sabi po, sa bawat mananampalataya, na tunay na pinagtagumpayan ng ating Panginoon, ang sabi niya sa atin, tayo na rin, mga Kristiyano sa Korinto, magpakatatag kayo. Amen? Pagpapakatatag, na ibig sabihin nga, my beloved brethren, be steadfast. In other words, stand firm. Amen? Kung anong pananampalataya meron tayo, ito ay dapat po nating tayuan. Pag ikaw po ay tumayo sa pananampalataya, meron pong kasunod na gagawin ang kaaway diyan. Hello? Yung to stand firm is not enough. Pero tama po yun, tayuan mo pananampalataya mo. Kaya lang, habang tumatayo ka sa pananampalataya, may mga susundot-sundot sa'yo. May mga nang-aasar sa'yo. May mga nanggagalit sa'yo. Diba? May mga tao na ginagamit ang kaaway upang tinagin ka sa iyong pananampalataya. Eh paano kung sa simula pa lamang, hindi mo na kayang tayuan ang iyong pananampalataya? Eh di wala na problema yung sundot. Wala na problema yung pang-aasar. Wala na yung problema yung mga konting tisod lang, konting pang-aasar lang sa'yo, bigay ka na kaagad. Kasi nga, wala kang tinatayuan ng pananampalataya. Amen. Pag may tinatayuan ka sa pananampalataya, anumang mga doktrina yan, anumang mga katuruan niyaan, anuman at sino man mga Herodes yan, Poncio Pilato na yan, na siya mga gagawa ng mga katuruan, pagka meron kang tamang pananampalataya at iyong tinatayuan, hindi ka kayang tinagin sa iyong pananampalataya. Ang nakakalungkot na mga nababalitaan natin, mga testimonya puno. Dating born again, tapos ngayon Islam. Dating pastor ng born again, tapos ngayon nasa ibang pananampalataya. Ang tanong, ako'y naniniwala na yung mga natinag dito, hindi nila natayuan o wala silang tinatayuan pananampalataya. Amen. Tayo pong mga mananampalataya, kailangan po natin tibayan ang ating pagkakaalam sa statement of faith na yan. Amen? Amen. Para kung meron man dumating ng mga Stoics, Epicurean, di ba? O yung pong mga iba-ibang mga katuruan na yan, sasalain natin ang mga katuruan na yan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At dahil meron kang tibay at tatag sa iyong pananampalataya na naaayon sa salita ng Diyos, hindi ka kayang matinag.
Amen. Eh paano kung tayo po ay tamad magbasa ng Biblia? Paano kung tayo ay tamad mag-aral ng salita ng Diyos? Oh. Anong tatayuan mo? Dapat meron kang tinatayuan. At pag tinayuan mo yan, tumatayo ka na sa pananampalataya na yan, inuulit ko, meron pong mga ipapadala ang kaaway upang ikaw ay matinag. Amen? Amen. Matinag. Kaya yung pong ikalawang hakbang, ang sabi po dyan, unmovable. Immovable. Ano po ibig sabihin ng mga salita na ito? Na ang sabi nga, let nothing move you. Amen? Pag ikaw, hindi ka matinag sa pananampalataya, ang gagamitin, yung mga tao sa labas. Tama? Kung minsan naman, ang gagamitin, tao sa loob. Yung kasambahay mo, nagiging instrumento ng kaaway. Di ba? Upang ikaw ay tinagin sa iyong pananampalataya. Ilan na ba yung mga ganyan mga karanasan? Pagka ikaw ay matibay sa pananampalataya, hindi ka natinag sa bahay o sa mga kasambahay, pwede namang ginagamit yung pong katabi mo. Kapwa mananampalataya. Hello? Kaya, patibayan po ng pananampalataya. Patatagan po ng pananampalataya. Kaya sabi nga ng isang tisod na tisod, palibasa matitiso rin. Sabi niya, Pastor, ayoko nang magsimba sa church na yan. Eh bakit? Kasi dami ko nakikita eh. Dami ko mga kapalpakan na nakikita eh. Kaya, pahinga na muna ako. Eh, sabi ng pastor, sige, request na lang ako sa iyo. Sa Sunday, ganito yung gawin mo. Kuha ka ng isang basong tubig, puno, at saka ka maglakad o lumakad doon sa labas, papasok ng church, tapos kusina, balik uli, ikot uli. So, pilitin mo lang na pag nalakad ka, hawak mo ang basong tubig, walang matatapon. Hello? So, ginawa niya yun. Meron siya isang basong tubig, lakad siya. Lakad. Eh, kalalaki, siyempre, ayaw niya may matapon. Dahil ayaw niya may matapon sa kanyang paglalakad, wala po siyang nakikita mga kamalian sa kanyang mga katabi. Wala siyang kamalian na nakikita sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Dahil dito po siya nakatutok sa tubig o sa isang basong tubig na dapat ay walang matatapon. Hello? Ang nakakalungkot po, sa halip na nakatingin tayo kay Jesus Christ, nakatuon ang ating mga mata sa ating Panginoon, nakatingin tayo sa ating katabi. Hello? Nakikinig tayo sa sinabi ng ating pong kapatid sa pananampalataya. Yung mga nakakainis pa naman ang gusto natin pakinggan. Di ba? Pagka binarinig ko nakakainis, natigatig na kagad ang damdamin mo. Tapos bigla na lang nag-alburuto yung puso mo. To the point na talagang gusto mo na sapakin. Di ba? Ukuratin yung tao na kinainisan mo. Church, realidad po, very common. Dito po sa iglesia, although ang sabi ng Panginoon, magmahalan tayo sa isa't isa. Tama naman. Yan po ang talagang bottom line eh. Pero, dumarating at darating ang panahon. Yung katabi mo na yan, na minamahal mo, aasarin ka niyan. Gagalitin ka niyan o titisurin ka niyan. Diba? Are you with me?
Pero hindi po yun ang nais ng Panginoon. Take note ha, hindi po natin kayang kontrolin ang sinasabi ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Hindi natin kayang kontrolin ang kanilang mga aksyon, ang kanilang mga attitude. Ang kaya po at pwede nating kontrolin yung ating tugon sa kanila na merong maling sinabi sa atin. Hello? Ikaw, sarili mo, ang kontrolin mo kung paano mo tutugunin ang mga pangit na sitwasyon na nakikita mo sa paligid. At kaganon na ang ating attitude, dumadaan ka na sa maturity. Amen po ba? Amen. Be thankful to God who gives us endurance. So, ang sabi po ng dalawang salita, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Tindig, tayo, no? Sa pananampalataya, immovable. Hindi dapat matinag. Are you with me? So napakahalaga ng huwag patitinag. Anything that happen, anything can happen. Patuloy ka nakatayo sa pananampalataya. Ano man mga bagyo sa buhay, ano man mga kaasaran na nakikita po natin, everything. Pag matatag ka sa pananampalataya mo, hindi ka magpapa-apekto sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Amen. Hallelujah. Stand firm or steadfast. Not subject to change. Be firm in our faith, especially concerning Christ's resurrection. Firm in our faith. Madali lang po natin pinag-uusapan ngayon ito about Christ's resurrection. Pero kung atin pong babalikan ang background po nito, the doctrine about Christ's resurrection, alam niyo po ba, pag tinuyaan mo ang pananampalataya na si Kristo na buhay na maguli, papatayin ka ng mga Romano. Pupugutan ka ng ulo ng mga Romano. Napakasimple yung pinag-aaralan natin, Christ's resurrection. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 9 to 10, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that He is risen from the dead, you will be saved. Amen? Buhay pala ang nakatala doon. Pagka dineklara mo sa publiko na si Jesus ay nabuhay na maguli, maliligtas ka, pero pwede kang mamatay. Are you with me? Amen. Sino po yung nakalaang mamatay? Alang-alang kay Kristo. Alang-alang sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Sumigaw po ng Amen. Amen. Okay, tama yan. Amen. Kaya lang, nakakalungkot eh. Minsan maliit na pagpapakita ng ating pagmamahal kay Christ, hindi natin mapakita eh. Amen po ba? Are you with me? Amen. Tama yan, amen. Very good, amen. Patunayan natin sa gawa. Amen. Amen? Kasi yung pangatlong puntos diyan ng 1 Corinthians 15:58 na ang sabi roon, finally, therefore, brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Amen. Hallelujah.
always abounding in the work of the Lord. Anong ibig sabihin nito? Anong katuturan ng mga talata na ito, ng praise na ito? Ibig ba sabihin, kung kailan mo lang gusto maglingkod, maglilingkod ka? Yan ba ang tamang tugon sa ginawa ni Kristo para sa atin? Magsisimba ka pag birthday mo? Magsisimba ka ba pag per Sunday? Kasi may kainan. Yun ba ang implikasyon ng mga talata na ito? Pastor, laylo muna ako. Laylo? Laylo? Tama ba yun? Si Kristo ba naglaylo sa atin? Amen! Hallelujah! Ay, hindi. Ano ba ibig sabihin ng praise na yan? Always abounding in the work of the Lord. Tagalog. Ang sabi po ng Tagalog, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod. Hello? Hindi sinabi ng Biblia, maging masipag kayo palagi sa pagliban sa gawain ng Panginoon. Yun ba? Gumawa kayo na sarili niyo talata. Amen? Pumalakpak po yung mga masisipag sa gawain. Amen! Yun ang talata eh. Pasensya na kayo. Basta ako, pag talata yan, bahala kayo, tamahan kayo kung tamahan. Amen! Diba? Yun ang daloy eh. Oh, katulad nung nakaraan, may mga bisita naman tayo, mga politician. Diba? Daloy! Kaya, sabihin mo sa sarili mo, mukhang para sa akin yun, mukhang binabanatan naman ako ni Kristo. Amen! Good for me! Good for me! Pinapaling ka na. Hindi, ito po yung talata. Si Pablo po nagpaparinig. Amen! Amen? So, sinabi ni Pablo, ito ay gamot sa mga taong gusto magpagamot. Amen! Tama? Amen! Pero sa mga taong ayaw magpagamot, sangga na sangga, salag na salag. Right. Alam nyo, pagka ikaw sangga ka na sangga at salag ka na salag, para ka sumisipa lang yan sa matulis na bagay. At walang sino mang sangga na sangga at salag na salag na nagiging matagumpay. Ang nagtatagumpay, pagka tinamaan, nagbabago. Amen! Amen? Glory to God, hindi mo para sa akin ito eh. Para sa inyo. Amen? Para sa bawat isa po sa atin ito. Para sa bawat mananampalataya. Okay. Ang sayo uli. Unmovable, let nothing move you. So, sabi nga,
Christians should not be moved away from their hope of expectation of our great privilege and to raise us up in accord incorruptible and immortal with the Lord. Ang mga mananampalataya daw po ay hindi po dapat nagpapatinag. Amen? Sa kanilang pag-asa. Amen? The Bible said, kung ang pag-asa ninyo kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, kayo na ang pinaka-kawawa. Hello? Anong implikasyon? Anong ibig sabihin ng mga talata? Bakit sinabi rito ng kanyang, therefore, beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen? Amen. Tingnan po natin, bakit? Meron pala silang mga ganito, mga matitinding karanasan. Kaya nga sabi nun, let nothing move you. Why? Because there are 26 temples in Corinth. Meron pong 26 na templo sa Corinto. And there are also a temple prostitute. Hello? Meron pong temple prostitute. Doon din po sa Corinth, sabi nga, Corinth also was a center of trade and industry. So ito pong mga bagay na ito ang po pwedeng magpatinag sa kanila. Temple prostitute, Baal worship, Astaroth worship. Pag sila sumasamba doon sa templo na yan, merong sexual relationship na ginaganap ang mga sumasamba diyan. Kaya't ang lakas makahirati doon sa mga Jew. Kung minsan may mga Kristiyano na nadadala doon sa ganyang uri ng pananambahan. Are you with me? Amen. O, aminin natin ang katotohanan. Magbukas ka ng cellphone. Wala po ditong temple prostitute eh. Walang templong ganun dito. Pero yung cellphone po natin, sandamakmak na mga bulb yan. Hello? Sandamakmak na mga X-rated yan. Na kapag ka hindi ka mapagbantay sa iyong sarili, di ba? Titignan mo, tititigan mo, pagbubulay-bulayan mo, to the point na ikaw ay makagawa ng isang hakbang na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. What happened to your spiritual life? Movable. Kaya huwag matitinag. Amen. Amen? How about trade and industry? Paano nakaka-apekto sa atin yung trabaho? Work, for example. Matured na mananampalataya ka. Hindi ba po pwede na iset aside natin ang trabaho ng Sunday morning man lang? Ibigay kay Lord. Hello? Amen. Are you with me? Amen. Ilang oras lang ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon? Tama? Amen. Alas 9 lang hanggang alas 12. Sasamba tayo kay Lord. O pagdating ng hapon, go na.
Trabaho ulit kung gusto niyo magtrabaho. O kung gusto niyo maglaba, bahala kayo. Eh, ang problema, pati araw ng linggo, sa halip na isamba natin, ipagpuri natin sa Panginoon, kung ano-ano mga pinagagawa natin sa ating mga buhay. Alam niyo po, ang paglilingkod kay Lord, very sacrifice talaga. Kailangan mo talaga magsakripisyo. Pero kung gusto mo naman mapapurihan at matuwa ang Diyos sa iyo, yung mga bagay na ito, kung pwede mo siyang i-set aside. Are you with me? Amen. Kasi po, ang hirap din kasi nang hindi ka nakakasamba. Tama? Subukan mo na hindi makasamba sa loob ng 1 linggo, 2 linggo, yung spiritual life mo humihina, nanlulupaypay, madali kang matukso, madali kang magalit, madali kang bumigay. Amen? Pero kapag ka inuuna mo ang Panginoon, uunahin ka rin ng ating Panginoon. Amen po ba? Pag inuna mo ang Panginoon, uunahin ka rin pagpalain ng Panginoon. Are you with me? Wag nawa mangyari yung kahahanap natin ng mga pagpapala, bless ka na nga eh, pagpapala, tapos maging cause pa ng iyong pagkakaroon ng mga karamdaman. Kasi po, concern ang Diyos sa iyong kalusugan. Gusto ni Lord, dahil siya ang Lord of Sabbath, makaranas ka ng tunay na kapayapaan, kapahingahan sa presensya ng ating mapagmahal na Panginoon. Diba? He is the Lord of Sabbath. Sabi nila, Lord, Pastor, nasa puso ko naman na si Lord of Sabbath eh. Kaya kahit na hindi ako magsimba, kasi narito na siya sa puso. Ewan ko sa iyo, bahala ka. Yan ang doktrina mo. Yan ang paniniwala mo. Pero di ba napakasarap yung uupo tayo rito every Sunday, makikinig tayo ng salita ng Diyos, mananalangin tayo, makipag-fellowship tayo. Amen? Amen. Magkakaroon tayo ng, kuminsan may eating fellowship, worshiping the true God. Amen? Yun, alam niyo po, ang pinakamasarap at pinakamagandang lugar dito po sa mundo na ito ay ang lugar kung saan nandoon ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na ating ninanamnam ang kanyang banal na presensya. Amen? Hindi ko na pahabain yan. Bahala kayo. Basta alam nyo na yan, ha? Always abounding in the word of the Lord. Isa pa, siguraduhin po ninyo na ang inyong trabaho kalooban ni Lord. Amen. Diba? Pag ang iyong trabaho ay hindi kalooban ni Lord, yayaman ka man, may kasamang sibhayo. May kasamang kaguluhan. Amen? Siguraduhin mo lang na ang iyong trabaho, nagtatrabaho ka, not just only for the benefits of your own sake and your own family. No. Mali. Do not store up for yourself treasures on earth. Amen? Ang sabi ron ng Bible, Matthew chapter 6 yun, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa para sa sarili mo lang. Amen? Kaya kanina, meron tayo mga special offering eh. Alam ko, blessed kayo by the Lord eh. We are all blessed by God. No? Kaya, pwede ka maging instrumento ng Panginoon na sa kingdom provider. Amen? Pinagpala ka ni Lord. Pagpalain mo siya. Alam mo man, ihagis mo, Lord, sa iyo to. Pwede ba yun?
Lord, sa'yo to! Tama? Hindi po. Lord, para sa gawain mo po. Bukal sa puso, ipinapagamit ko sa iyo, binibigay ko sa iyo. Dahil galing naman sa iyo yan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Always abounding in the word of the Lord. Amen? Dapat po, sabi ko parang dagdagan natin ang ating mga pagpapagal para sa gawain ng Panginoon. Hindi nagbabawas, nagdadagdag. Hello? Hindi yung matamlay ka pagdating sa gawain ng Panginoon. Are you with me? Pangatlo, be thankful to God who gives us strength doing His works. Amen? Ibig sabihin, maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Para magampanan po natin, amen, hindi lamang ang gawain ng Panginoon, maging ang gawain ninyo. Amen? Yung trabaho ninyo, yung mga everyday activities po ninyo, natin. Tandaan po natin, yung lakas galing kay Lord. Amen? Pagka naabuso natin ang lakas na galing kay Lord, pwede kang manghina, pwede kang panghinaan. Pag pinanghina ang iyong katawan, gustuhin man ang isip mo, hindi mo na magagawa. Kaya mga kapatid, alaga din ang atin po mga katawan. Like for example, biyahe kayo, bibiyahe. Pag uwi, naglilinis ka pa eh. Nililinis mo pa yung sasakyan mo eh. Meron pong tendency na mapasba. Hello? Kahit anong ingat mo sa sasakyan, ingatan mo rin ang katawan. Tama. Ang dami. Brother Marcelo, kilala nyo? Galing sa trabaho, sumakay ng aircon, paglabas ng paa, hindi na makagalaw. Brother Ponce, nag-welding, hapon, ligo. Nung mahiga, nanakit na yung balakang, hindi na makatayo. Ingat, mga kapatid. Ang pera nandyan lang. Ang trabaho nandyan lang. Amen? Pero ang sabi po diyan, take note ha, lahat ng trabaho po natin, pag hindi po natin iniugnay kay Lord, sayang lahat. Amen. Sayang lahat. Ikaw pa maging pinakamayaman sa mundo. For what shall it profit a man if he gains the whole world but lose his own soul? Amen? Partner natin ang Panginoon. Pag-partner natin ang ating Panginoon sa business natin, sa trabaho natin, tiyak na tayo po ay papagtagumpayin at palalaguin at pasasaganahin lalo ang ating po mga buhay sa biyaya at grasya ng Panginoon. Amen? Paul exhorts them to abound. Abound for what? Abound in the work of the Lord. Not lessen, but abound. Amen? Meaning, we have zeal and diligence in the Lord's word. Always excelling in the Lord's word. Yun po yung mga iba-ibang mga salin.
doing more than enough in the service sa Amplified Bible. Always work enthusiastically for the Lord's work. The word labor in Greek word is kopos, meaning something that reduces of our strength. Amen po ba? Clear na po? Amen. Take note, hindi po natin pinagbabawal ang trabaho. Magtrabaho po kayo hanggat kaya ninyo. Amen? Yan po ay isa ring nararapat. Bawal din ang tamad. Di po ba? Pero sa inyo po mga trabaho, isama ninyo ang Panginoon. Sa inyo mga business, isama po ninyo ang Panginoon. Isama po ninyo ang gawain ng Panginoon. Lalo po kayong sasagana. Amen? Lalo po kayong lalakas. Glory to God. Huwag po nating hayaan na maging daan ang ating mga trabaho na mawalay naman tayo sa Panginoon. Amen? Tayo po tayong lahat. Glory to God in the highest. Purihin ka, Panginoon. Napakasarap pong pagbulay-bulayan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang unang nagtrabaho, alang-alang sa amin, Panginoon. Ikaw po ang mga gumawa ng hakbang at paraan upang kami, Panginoon, na mga makasalanan ay makalaya sa kasalanan. At dahil diyan, Panginoon, ang lakas ng loob po namin na tanungin, "Oh death, where is your sting? Oh grave, where is your victory?" Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa tagumpay na iyong pong ipinagkaloob din sa bawat isa po sa amin. Hindi na po mananaig ang kasalanan sa amin po mga buhay. Maging ang kamandag ng kamatayan, Panginoon, hindi na po ito mananaig sa amin po mga buhay. Maging sa amin po pamilya, Panginoon. Nawa, Lord, ang mga salita mo na amin po pinag-usapan, pinagpulay-pulayan, ayon po kay Apostle Paul, na kami po ay tumayo sa amin pong pananampalataya. Na sa aming pananampalataya, hindi po kami nagpapatinag, Panginoon, sa kabila ng mga tukso, Panginoon. At dahil, Panginoon, sa mga ginawa mo sa aming pong mga buhay, nais mo po sa bawat sa po sa amin, na kami, Panginoon, ay sumasagana sa paglilingkod sa iyo. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Meron pa pong buhay na pahiram sa amin. Isang buhay na pahiram mo po sa amin. At nararapat lamang, Panginoon, ang buhay na ito na pahiram mo sa amin ay amin pong ipaglingkod sa iyo. Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sabi nga na isang quotation, "Only one life will it soon be past. But only what is done for Christ will last." Buhay na isa lamang, Panginoon, pahiram mo sa amin. Lilipas ito, mawawala ito. Pero, lahat po ng aming mga ginawa, alang-alang sa iyo at para sa iyo, lahat po ng ito, Panginoon, ay hindi mga sasayang. Kaya naman, Panginoon, napaka-bless po namin dahil sinusustain mo po ang aming po mga lakas at buhay. Hayaan mo po, Panginoon, habang ine-enjoy po namin ang kalusugan at kalakasan po na ito, Panginoon, magamit din namin ito para ikaw ay amin po mapaglingkuran sa amin po mga buhay. Salamat po sa iyong mga salita. Hayaan mo po na ito po ay paalaala para sa buhay po namin. Bless us, Lord, all together. At habang kami po ay umaawit, let the anointing power of the Holy Spirit be upon your people right now.
Hallelujah. Glory to God.